Sa wakas, lumantad Gordon Rumesbak. Grabe to. Nabulabog na Hontiveros, bayaran na bulgar na Duterte VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kapanig TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito ang kanyang lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Imbestigahan dapat. Hontiveros wants Rody Duterte to explain 47.6 COVID fund transfer. Ayun. So 11 billion daw yung nanakaw. Wala na akong problema. Wala akong problema doon no? Sa investigasyon ng Senado. 7 buwan kayo nag-imbestiga Alangan naman wala kayo. Sinasabi, no? Magnanakaw daw. Oh. Ayan na naman si Honti. Pumabanat na naman. Yung nahita. Diba? Ito naman po sinabi ni Hontiveros, since Duque made this statement under oath, former President Duterte should be included in the investigation, especially since it can be proven that he was introduced to Parmali officials by Michael Yang, his special advisor in 2017. Duterte should at very least explain the policy consideration that resulted in his directive to sec Duque. So malinaw po sa kanila na naniniwala sila na dapat imbestigahan si Duterte ngayon. No? Ang tanong ko po, hindi po ba inimbestigahan nyo na yan ng 7 months? Parmali po yan Yung inimbestigahan po ngayon ng HOR, inimbestigahan po yan ng 7 buwan. Parmali po ang tawag doon sa investigation. Tanong ko lang po, Senator Hontiveros, mag-uulitan po ba? Mag-investigate po ba ulit kayo sa Senate? Iimbestigahan nyo po ba ulit sa Senate yung inimbestigahan nyo na ng 7 buwan? So parang binubuksan na naman ni Honti yung sinasabi niyang ganyan na parang nagnakaw na naman ang mga Duterte nung panahon ng pandemic. So inimbestigahan na kasi nila yan siguro wala nang maipambala kay FPRRD kaya eto naman. Kailangan marami tayong pambala sa kanya. Kailangan marami tayong buksang kaso. Kahit yung mga nakakaraan, buksan natin yan lahat. Baka mamaya makatsamba tayo. Mapag-guilty natin yan. Diba para kayong suntok sa buwan. Masyado niyong pinapakita sa mga tao na makabayan kayo, galit kayo sa mga magnanakaw, galit kayo sa mga korap. Pero ako hindi ako kumbinsido para sa akin sa ginagawa ninyo. No? Kung pagnanakaw yung panahon ng pandemic na ginawa ni Duterte, no? Grabe namang pagnanakaw yun. Ang dami niyang naitawid nung panahon na yun. Di parang ang labas ni FPRRD nun, Robin Hood. Diba? Nagnanakaw siya pero itinutulong niya sa mga mamamayan. Ang masama, nagnanakaw ka na pero walang napapala ang mga mamamayan. Diba? Hindi na balang ganon. Sige, magnakaw ka pero mamamayang Pilipino ang nakikinabang. Diba? Okay lang, sige. Diba? Alam natin masama ang magnakaw. Pero kung ganyan ang bintang nyo kay FPRRD na siya ay magnanakaw ng panahon ng pandemic, may ninakaw siyang pondo, saan ba napunta? Mantakin mo, no? Alam nyo naman siguro, alam ng dalawang mata ninyo kung saan napunta. Okay, di ba? Nung panahon nga ng pandemic, ni hindi namin po kayo maramdaman Ni hindi namin kayo makita Isa din kayo sa mga nakiisa doon sa bawal lumabas, bawal lumabas. Di ba? Bawal lumabas pero hindi din kayo nakikita. Hindi din kayo nararamdaman. Sino nararamdaman nun? Si FPRRD. Di ba? Yung sinasabi niyong magnanakaw. Wala na po bang katapusan? Yung investigasyon ninyo na natapos nyo na, iimbestiga po uli kayo ngayon? Hindi po ba pwede na kasuhan nyo na sila? Kasi tapos na kayong mag-imbestiga Sinasabi ni Gordon, 11 billion yung nakita nilang corruption. 11 billion na nanakaw doon sa transfer ng 46.7 billion. Ang tanong ko po, may naisang pa po bang kaso kay Pangulong Duterte?
Ngayon na, 2 years na pong hindi presidente. Wala. Pwede na pong kasuhan. Meron na po ba nagkaso tungkol po dyan sa Parmali kay President Duterte? Ano po inaangal nyo kung hindi naman kayo nagkakaso? Di po ba? Saan nyo po balak singilin? Sa dakdakan lang? 11 billion, dadakdakan nyo lang kasi gagamitin nyo sa eleksyon. Paninira lang po ba gusto talaga natin? O katarungan? Kasi kung sigurado kayo na may nakawan at ang magnanakaw ay si Pangulong Duterte, hindi po ba mas maganda, mas gusto ng tao? Alam niyo mga tao, sabik na sabik yung mga kakampi nyo. Sabik na sabik na makulong si Duterte. Wala naman po kayong may kaso. Sasabihin ko po kung bakit wala kayong may kaso. Mapapahiya kayo Di po ba nakakahiya yun na senador kayo ng Pilipinas? Nagkakaso kayo sa alam nyo namang walang kasalanan. Imposible naman pong hindi nyo balak kasuhan si Duterte. Hindi, kasalanan daw kasi na tumulong sa mga tao. Yun ang pinakamalaking kasalanan. Di ba? Kasi kapag ikay gumagawa talaga ng tuwirang korupsyon talaga, yung walang napapala ang mga tao, yun ang inosente. Yun ang walang kasalanan. Pero kung ikaw ay tumutulong sa lahat ng mga tao, sinasabi ba't nauubos yung pondo? Bakit may mga naglalabas ng pondo? Ba't nagtatransfer ng pondo? Diba? Saan ba napupunta? Diba? Sino ba ang nakinabang? Diba? Alam nyo kung hindi naman siguro tanga yung taong bayan para hindi naman nila maramdaman yun diba? Alam nyo, nag-aano lang kayo sa kanila nag-iimbestiga kayo sa mga Duterte kasi alam na namin kung ano ang hidden agenda ninyo. Gusto nyo silang mapabagsak. Gusto nyo silang wag nang mag-leader. Gusto nyo silang mawala na sa eksena. Ayaw nyo nang sabihin na ganun Manong diretsuhin nyo na. Yung mga Duterte, ayaw na namin yan dito. Ayaw namin kayo sa eksena kasi kapag kayo nandito at pag kayo nanalo na naman, baka hindi na kami makaporma. O yung iba naman, syempre, ibang nakaaway ni FPRRD, gustong-gustong makaganti sa kanya. Gaya yung mga napakulong, yung mga di ba? Gustong makaganti talaga. Pero alam nyo, yung taong bayan, hindi nyo mauuto ng ganun-ganun lang. No? Hindi lang ako nakakaramdam, kundi ang mga taong bayan din. Kung ano, yung nagawa ni Tatay Digong sa mga tao. Kaya nga sinasabi ko kung pag nanakaw ba ang pagtulong sa taong bayan, lalong-lalo na ng panahon ng pandemic, kung pag nanakaw yun, isang Robin Hood si Tatay Digong. Diba? Ngayon, kung talagang kasalanan sa inyo yun, no? Kasuhan nyo na. Di ba wala nang imbestiga-imbestiga? Kasi, parang sigurado na kayo Parang gusto nyo talaga maano siya Kasuhan nyo na. Ganun lang naman yun kaso hindi nyo nga naman makasuhan. Dahil wala kayong maikakaso. Paano nyo kakasuhan ng isang inosenteng tao? So, syempre, hahanapan mo ng butas. Mag-iimbestiga-imbestiga ka, mag-o-open ka ng kung ano-ano para maging guilty siya. Di ba? Kung totoong meron kayong ebidensya, kinasuhan nyo na yung mga Duterte. Oo. Hindi lang po si Pangulong Duterte, kasama po si VP Sara Duterte, gigil na kayo Alam nyo sa totoo lang po, gigil na kayong magkaso sa mga Duterte. Ang hirap lang kasi kung puro daldal lang, kung puro salita lang, kung puro hearsay lang, kung mga pinagsasasabi, kung ano-ano lang, nang wala ka namang nilalabas na napakatibay na ebidensya. 'Di ba? Mag-iimbestiga kayo sa wala. Ganto, magsasayang lang kayo ng oras Siguro yung ginagawa nyong investigasyon, kung itinulong nyo yan sa lahat ng mga tao dito, sa taong bayan, ang laki ng nagawa niyan. Yung oras na ginugugol nyo dyan. 'Di ba? Bakit gustong-gusto nyong kasuhan ng isang tao na alam din naman ng mga tao na nakatulong sa kanila? Siguro sa inyo walang naitulong. Pero alam nyo sa taong bayan, hanggat ganyan ang ginagawa nyo kay FPRRD o sa mga Duterte, hindi kayo makakakuha ng magandang feedback sa mga tao. 'Di ba? Pero kung kayo tinatantanan nyo na yung mga Duterte at gumagawa na lang kayo kung ano ang trabaho nyo, 'di ba? Lalo na tumutulong kayo sa taong bayan, sigurado magiging maganda ang feedback sa inyo. Walang mangyayari kung puro Duterte. Hindi nyo na mababago ang isip ng mga tao. Diba? Siguro sa inyo, kung mapakulong nyo, may mangyayari. Dahil wala na kayong makakalaban. Wala nang kontra sa inyo kung tutuusin.
Pero sino pa rin ba ang lalabas na masama? Siyempre kayo. Siyempre, kumpiyansa kayo eh. Kahit naman ako galit kay Duterte, nananalo naman ako eh. Diba? Sa eleksyon, nananalo. Kaya malay nyo. Diba? Pagising nyo isang araw, magkaroon ng eleksyon, hindi na kayo manalo. Wag tayo masyadong kumpiyansa. Diba? Wala lang talaga kayong maikaso. Wala lang talaga kayong kaya lagi pahiwatig. Aba, nag-transfer pala ng pera mula DOH papuntang DBM. Bakit po nag-transfer? Ang tanong ko, inutos po ba ni Duterte na i-transfer mo yung pera ng DOH? Kasi ang inamin ni Duque ito inutusan sila ni Duterte na mag-transfer ng pera sa DBM. Para saan? Para bumili ng PPE. Bumili ng mga pangangailangan ng mga doktor, nurses at ng ospital dahil nasa pandemic tayo. Ayun, syempre, yun nga, natalakay natin. Syempre, parang biglaan niya. I-transfer mo na, wala nang proseso yan. 'Di ba? Dahil kailangan nga naman bumili na ng PPE para sa mga nurse, sa mga doktor natin dahil kailangan na nila yun. Oh, ala nga namang anuhin pa yan. Marami pang daanan yung pondo na gustong kunin para bumili ng mga PPE. 'Di ba? Tatagal ng tatagal, ayan na yung pandemic. Kung wala pa yung mga PPE, paano yung mga doktor natin? Paano yung mga nurses natin sa ospital? Na siyang gumagamot dun sa mga naapektuhan ng panahon ng pandemic. Baka pati sila, di ba? Dumami ang madali sa kanila. Kapag madami ang nadali sa kanila, kanino nyo isisisi? Kay Duterte pa din. Sabihin nyo kasi pinabayaan ni Duterte. Pwede ka naman kumuha ng emergency, ganun, ganyan. Kaya ang ginawa ni Duterte is emergency yun. No, wala nang ibang pagdadaanan nun. Kailangan pa bang magpaalam, ganto, ganyan? Kailangan marami pang prosesong pagdaanan bago gamitin yun. Siyempre, hindi na. Yung pandemic, biglang pumasok nun eh. Diba? Kaya ang pagkilos mo nun, biglaan din. Hindi ka na mag-iisip nun. Diba? Ang iisipin mo, yung kapakanan ng mga tao nung panahon ng pandemic na yun, lalo na yung mga nagtatrabaho, yung mga nagseservisyo ng panahon ng pandemic, kung paano sila magiging safe. Kasalanan ba yun? Corruption ba yun? Pagnanakaw ba yun? Di wow. Sinabi po ba ni Duque na inutusan ako ni Duterte na i-transfer at ibulsa namin yung kalahati? O 1/4? O 1/10? O 1/8? May inamin po ba si Duque na ganun? Transfer eh. Alam niyo ang problema ng mga politiko ngayon, hanggat maididiin nila si Duterte, kahit wala pong sinasabi na kaso, yun yung pagkakaiba noon eh. Noon may binibintang eh. Di ba? May binibintang kay Napoles. Sabi, nakipagsabwatan itong mga senador at congressman kay Napoles para kunwari si Napoles ay magbibigay ng mga sa mga NGOs o kung kanino pa man. Pero ang linaw po nung nakawan dun eh. Pondo ng senador at congressman, ipapadaan kay Napoles. Si Napoles yung magbibigay sa mga kunwa-kunwari ang mga NGOs, etc. Malinaw po yung binibintang eh. Walang NGO, hindi legit yung NGO, hindi legit yung mga programa. Bahala na si Napoles gumawa ng mga kunwa-kunwari ang NGO. May bintang, CTE, bribe para magkaroon ng CTE. Noong araw, malinaw po yung mga bintang. Ngayon ang mga bintang sa mga Duterte, mapakisara, mapakipulong, mapasa tatay. Ang bintang sa mga Duterte, panay pahiwatig. Yung ginugulat lang tayo. Transfer ang 47.6 billion, transfer? Bakit transfer? Aba, may anomalya yata dyan. Imbestigahan na yan. Diba? Dagdag kaso yan, dagdag. Dagdag reklamo yan. Wala naman po silang sinasabi kung ano yung mali. Illegal po ba yung pagtatransfer? Hindi. Ninakaw ba yung mga pera? Binulsa ba ni Duterte? Hindi rin. O bakit nyo? Bago nyo imbestigahan yung tao, bago nyo abalahin,
pagbintangan nyo muna ng krimen. Ang hirap kasi niyan, Sir Badong, nagbubulag-bulagan sila kung ano talaga yung nagawa ni FPRRD noon, kung saan napunta talaga yung pera na yun. 'Di ba? Hindi nila iisipin yun na, sa maayos naman pala napunta eh. Tinulong naman pala sa mga ano nung panahon. Hindi nila maiisip yun. Ang nasa isip kasi nila ngayon, mapigilan ng mga Duterte. Mapabagsak ang mga Duterte. Ganon ang nasa isip nila ngayon eh. Alam nyo, kaya hindi umaabante yung bansa natin, kaya hindi nagiging maayos ang progreso at gumugulo dahil sa ganyan. 'Di ba? Dahil sa mga hilahan pababa. Imbis na magtulungan kayo, hilahan pataas. Wala eh. Dahil minsan kung sino yung makakasagasa sa kapangyarihan, yun ang pabagsakin natin. Yun ang kailangan mawala sa eksena. Bakit nandito yan? Kakalabanin tayo niyan, tutol sa mga gagawin natin yan. Ganon yun eh. Kung sino yung taong ganon. Pero kung sino yung hindi tutol at marunong sumayaw sa inyo at nakikisama sa inyo, kahit hindi na maganda ang ginagawa, is okay lang. 'Di ba? Ayaw nyo kung hindi makakita ng mga politiko o mga pinuno ng gobyerno na tumutulong sa kapwa nila. Dahil kung tumutulong sila sa kapwa nila, sila pa yung lumalabas na masama at hinahanapan nyo ng butas para maging masama. Wala nga kayong binibintang eh. Ganon din si Sara Duterte. Ito po, meron po sila na rin na nagpapaliwanag. Bakit nagalit yung mga Duterte kay BBM? Pakinggan po natin ang paliwanag nila. Alam naman natin yan kung saan nagsimula yan, di ba? Yung pinagbintangan yung magnanakaw hindi naman pinagbintangan magnanakaw. Pinalalabas nyo na magnanakaw si Sara Duterte. Di ba? Ito, ano yung sinabi nila? Bakit sila galit na galit daw yung mga Duterte? Ito, let's summarize. Sabi nito ni Davao Migrant. Galit na galit ang ganid na pamilya kay Bleng Blong dahil una, nabuking ang paggastos ni Inday Lustay ng 125 CIF in 11 days. Paulit-ulit po yan, no? Nilustay ng 11 days. Ang tanong, may krimen po ba pag 11 days mong ginastos? Wala. Illegal po ba yun? Hindi. Bakit paulit-ulit? Para lang tayo, 11 days? 11 days ginastos? Ikalawa, disapprove ang 650M CIF budget. O ganun pa rin, no? Sila na nag-disapprove. Sila pa yung galit. Ikatlo, panggigipit sa fake news ng... Dinisapprove na nga nila eh. Sila pa yung madaming sinasabi, no? Imbis na yung dinisapprove ang magsalita at pagreklamo, sila pa yung daming reklamo. SMNI. Wala na po, no? Nagalit na po yung mga Duterte doon pa lang. Pinalalabas nyo kasing magnanakaw yung mga Duterte. Wala naman kayong binibintang na sila yung magnanakaw. Ganun lang po kasimple yun. Talagang magagalit sa inyo. Pag yung tapat na tao, pinagbintangan nyo magnanakaw, magagalit talaga sa inyo. Oo, tsaka tahimik na nun eh. Hindi na nga nagsasalita yung mga Duterte pagkatapos ng eleksyon eh. Nagtatrabaho na si PBBM, nagtatrabaho si VP Sara, nagtutulungan yung dalawa. 'Di ba? Kaso nga lang, sumulpot kayong mga alitap-tap kayo. Doon talaga sumama ng sumama eh. Slashing of Pulong's district budget to 500 million for 2024. Etc. etc. Yan po raw ang kinagagalit ng mga Duterte kay Bongbong Marcos. Hindi po ba karapat dapat magalit? Nitim mo, tapos... Tsaka syempre, pagbintangan kang magnanakaw, kahit naman sino eh. Kayo mga nagbibintang sa mga Duterteng magnanakaw, kayo pagbintangan kayong magnanakaw, hindi kayo magsasalita. Lalo na kung hindi naman totoo yung sinasabi sa'yo. Nung kaya mong patunayan na hindi naman ako nagnanakaw eh. 'Di ba? Iba ginagano no, pinapasara yung mga ganito, ganyan. Tinitira ako nito, magnanakaw daw. 'Di ba? Syempre, yung mga Duterte magsasalita dahil nagsasalita na kayo ng magnanakaw sa kanila. 'Di ba? Nag-aakusa na kayo ng ganun. Syempre, masakit din 'yun. Kahit naman sino, kahit ako sabihan ako magnanakaw, wala naman akong ginagawa. 'Di ba? Kahit kayo. Sisiraan mo. Sisiraan ng mga kakampi nyo tungkol sa confidential. In fact, hiningi yun ni Sara Duterte sa presidente.
Di ba? Binigay. Kayuniti mo ko, nang hingi ako ng budget, binigyan mo ko ng budget, nung ginastos ko, pumalag yung mga kakampi mo. Dapat si PBBM ang anuhin nila dyan, kasama din dyan. Si PBBM yung nagbigay eh. Alam naman ni PBBM eh, di ba? Siyempre, presidente na yung nagbigay, ang dami niya pa sinasabi. Oh, di ba parang ang nangyayari, parang kinakaya-kaya niya yung desisyon ng presidente. Parang hindi presidente, parang wala ng ano, parang yung presidente, parang wala ng karapatang magdesisyon para sa sarili niya. At kapag nagdesisyon siya, no? Gaya niya, binigyan niya ng pondo si BP Sara, eh, talagang kinokontra niyo talaga. No, parang huwag mong bigyan ng pondo yan, nako! Baka kung saan gamitin yan? Eh, buti pa si PBBM eh, di ba? Binigyan niya, syempre, malaki ang tiwala niya. Oh, hindi corrupt to, bibigyan ko to. Yung corrupt nga, nabibigyan eh. Yung hindi pa corrupt, Mariosep. Tayo naman talaga eh. 7 buwan, balik tayo rito kay Senator Ontiveros. Senator Ontiveros, parang inaamin nyo ba, no? Ito tanong ko sa inyo. Inimbestigahan nyo ng 7 buwan, kasama ka ron, kasama si Gordon, kasama si Kiko Pangilinan, no? Kasama lahat ng senador na nag-imbestiga dyan. 7 buwan yung inimbestigahan yan. Ibig sabihin, sa 7 buwan na inimbestigahan ninyo, yung Parmali, hindi nyo wala kayo napatunayan na may ugnayan o nagnakaw si Duterte. 7 buwan ha. Tapos pang ilang pa lang to ng araw ng HOR. Inaamin nyo ba na mas mahina kayo sa HOR? Kasi kayo 7 buwan eh. Hindi nyo na iugnay eh. Ngayon, umaamin ka ba na mas magaling yung House of Representatives sa inyo? Pangalawa pa lang ba yan o unang beses pa lang? Naiugnay na kagad nila si Duterte? Ito ba iimbestigahan nyo uli sa Senado? Ulitan po ba? Mag-uulitan ba kayo o nakikisawsaw ka lang sa House of Representatives? Ang dami mo nang iniimbestigahan. No? Gusto mo nang iugnay. Ang dami niyang iniimbestigahan pero iisang tao lang ang gusto niyang patamaan. Okay lang sana kung marami kang iniimbestigahan kung talagang iba't ibang problema ng bansa eh, di ba? Kaso nga lang, marami siyang iniimbestigahan, yes. Pero sa iisang tao lang tumutukoy lahat. Sa iisang tao niya lang tinatapik o itutukoy. Di ba? Si Alice Go, pinasasama mo, iugnay mo siya kay Duterte. Hindi mo nga maiugnay si Alice Go kay Duterte. Sasawsaw ka pa rito sa HOR. Dami mo nang iniimbestigahan eh. Gusto mo imbestigahan lahat ng pogo, gusto... Ewan ko ba kung ba't nananalo pa to? Lakas siguro nakapangyarihan na itong tao. Pero ang tanong, meron din nag-transfer ngayon ng pondo eh. Halos kalahati lang yung pondo na yun. Yung 46.7 billion na pinag-uusapan natin na naganap noong araw ng may pandemya. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre yung boses na yun na ating natunghayan at binigyan ng reaksyon. Walang iba kundi kay Sir Badong Aratales. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol sa video ito na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.